Ang dating aroganteng boss na sanay nasa mataas na pwesto, ay biglang napadpad sa isang paralel na mundo kung saan, baligtad na baligtad ang pagtingin sa babae at lalaki. Ang dikit-dikit mo naman, madam, may bakas ba ako ng lipstick? Sa mundong ito, baligtad ang posisyon ng lalaki at babae. Sa isang kisap mata, ang dating hinahangaang boss ay natanggal, at ang babaeng nasa ibaba lang noon ay biglang naging malakas. Tapos ang sipag magmura ng babaeng boss, ano bang ginagawa mo, Damian? Ano to sa opisina ko, hindi ito basta pagbibigay ng pasensya. Seryosong paghingi ng tawad ba to? Wala ako sa mood para sa drama. Dalhin mo siya sa mesa niya, at ito ang mesa ko. Nako, kailangan niya lang maglabas ng stress. Mas nakakagulat pa, ang isang lalaking boss para umangat. Kailangang makabalik muna sa kapangyarihan para magkaroon ng tsansa na makabalik sa dating mundo. Pero sa mundong ito na pinamumunuan ng babae, kung gusto niyang umangat sa ikalawang pwesto, pwede niyang ipalit ang ganda sa tagumpay. Sa huli, ang dami niyang guguluhin. Buhay pa ba ang lalaking boss? Nakakahiya na naman. Siya nga ang isang matagumpay na senior executive sa isang advertising company, isang huwarang empleyado na sobrang mahigpit pa. Higit pa riyan, si Damian ay isang klasikong taong may masamang ugali, itinuturing ang mga babae na laruan, at mapagmataas sa mga nasasakupan niya. Tamad niyang tinatamasa ang lahat ng pribilehiyong dulot ng lipunang makalalaki. Pero may isang bagay na matagal nang ipinagpaliban ng board of directors. Bigla nilang inanunsyo na sa hanay ng mga executive ng kumpanya, wala ni isang babae. Bakit ba malaking issue ang ganyang kalokohan? Dahil ang sabi sa akin, kailangan nating humanap ng ibang tao. Ano ba yung impormasyon ng boss? Lipas na siya. Na-promote lang namin siya, isang napakahusay na babae bilang creative director, noong nakaraang linggo, at hindi ito para lang pakitang gilas, kundi dahil siya ang pinakamahusay para sa posisyong iyon. Nang marinig ito ng board, agad nilang binawi ang plano. Nasib akin si Damian at si Boss Y ang papalit, pero hindi ba naalala ni Boss Y na noong nakaraang linggo ay na-promote na babae? Naku, pasensya na, ang ibig kong sabihin ay noong nakaraang linggo pala. Ay, oo nga. Ang pagkalito, sa oras talaga ay kalaban ng mga matatalinong boss tulad natin. Nagkamali siya nang makita si Damian na sapat ang talino at diskarte. Sunod-sunod na ibinulgar ang balita na magre-retiro na raw siya sa susunod na taon. At talagang inaasahan niyang si Damian ang papalit sa pwesto niya. Kaya iminungkahi niya si Damian sa board of directors. Nang marinig iyon, agad na natuwa si Damian na parang nanalo sa loto. Pagkatapos ay agad tumawag sa secretary at sinabing ilabas daw ng secretary ang listahan ng mga babaeng empleyado. Gusto raw niyang i-reclassify ang mga empleyado para sa promosyon base sa kasarian at lahi. Bakit hindi na lang kasarian? Huwag nang mag-overthink, proseso lang naman to. Pagkaayos ng secretary, mabilis siyang pumili ng isang babaeng empleyado na may 20 taong karanasan, ang pangalan ay Ellie. Nang marinig iyon ni Damian, ay basta na lang siyang pumayag ng walang alinlangan, at si Ellie. Sa oras na iyon ay napilitang tanggapin ang trabaho, na iwinawas-iwas ng mga lalaking kasamahan niya. Lumipas ang ilang sandali at sinabi na ng secretary, na gusto siyang makaharap ni Damian kinabukasan bilang bahagi ng promosyon. Dahil ba gusto niya ang presentation ko na sinend ko? Para sa Guinness campaign, pero masyado pang maaga magdiwang si Ellie. Kinagabihan, umuwi si Damian para sa birthday dinner ng nanay niya. Pagbukas pa lang ng pinto, nakita na niya ang dalawang pamangkin na lalaki, na naghaharutan at nagkakagulo, habang ang tatay niya at ang asawa ni Damian ay nakahiga lang sa sofa, hindi man lang gumagalaw. Abala naman ang nanay niya at ang ate niya sa paghahanda ng hapunan. Kahit higit 30 na siya, wala pa rin siyang nobya. Pero ni minsan, hindi siya pinilit ng nanay niya na magpakasal dahil alam nitong pasaway at mahilig magbisyo ang anak niya. Mula roon, dumiretso tayo sa susunod na araw. Masaya si Ellie na pumasok sa kumpanya. Oh, hello. Inimbitahan niya akong mauna dahil babae raw ako, pero hindi. Napansin ni Ellie na nang hindi na niya nakikita si Damian. Ang ngiti sa mukha ng kabila ay agad na nawala, at pagpasok pa lang niya sa palapag ng opisina, agad lumingon si Damian patungo sa dating receptionist na si Felicity at bumuhos ang sunod-sunod na matatamis na papuri, na parang sobrang lapit at komportable siya sa lahat, at malinaw na naiilang na si Felicity sa sobrang pag-aso ng pakitang taong saya niya. Hanggang sa muling makita niya si Ellie, saka lang niya napagtantong ang babaeng kakakilala lang niya ay ang bagong creative director. Na-promote ka na pala, congratulations. Kita tayo sa meeting mamaya, siguradong umaga pa lang may utang na ako sa'yo. 20 taon nga, pero napunta lang pala sa customer. Sa mga nagdaang panahon, gusto nilang palakihin ang market share nila sa segment na ito. Dahil female client ang kliyente, kaya hinihingi nila na dapat may babae sa team.
Kailangang may babae sa meeting ng ad agency. Pag-usapan ng proyekto, tapos ipakilala ni Damian si Ellie. Sa iba pang mga kasama maliban sa kanya, lalo na iyong mga umupo sa paligid ng conference table, pawang mga lalaki, at sobrang bilis. Napagtanto ni Ellie na siya pala ay talagang walang kahit kaunting boses. Napuputol palagi ang mga sinasabi niya. Putol. Samantalang ang mga lalaking miyembro ng team ay basta na lang nagpapatuloy sa pag-iisip at pagbuo ng mga ad image. Beke naman, nag-i-imagine sila ng babaeng may sexing katawan, na humahawak at umiinom ng produkto ng customer, nakadikit ang bibig. Isang lagok na beer, tapos may lumalabas pang malalaswang salita, napaka-vulgar ng mga adline nila. Gusto nila tayong maglaro, sa babae, at may naisip akong ideya, isang basang babae, na diretso kung uminom mula sa bote ng beer, sa harap ng lalaking ito. Sa totoo lang, hindi pwedeng tumayo sa kanto at umasa na lang. Nang gusto pagkatapos ng meeting, si Ellie ay hindi sinasadyang nakarinig ng usapan ng male director. At doon lang niya nalaman na ang totoo. Ginagamit lang pala siya ng kumpanya bilang pantabing sa paningin ng mga babae. Akala mo kasi, dapat mong maintindihan na ang paningin ng kababaihan ay pangpahina lang, para magmukhang may babae sa panlabas. Noon, akala pa ni Ellie na dahil lang ito sa kakayahan niya at pansamantala lang na hindi kinikilala. Akala niya sa sarili niya, magaling siya sa trabahong ito at karapat-dapat siya sa posisyong iyon. Employee of the Month, ano ba ang sinasabi mo? Ha? Ganito ba ito? Nakuha niya ang promosyon ng libre, dahil lang babae siya. Tanggapin mo na lang na ang nararanasan mo ngayon. Ayun, saktong-sakto. Sa harap ng gulat na mukha ni Ellie, si Damian ay napabuntong hininga pa, may pigil na sambat, matagal ko nang sinasabi na mas banayad ka pa rin kaysa sa akin. Simula ngayon, wala nang gustong magpaubaya na isang lalaking may malambot na personalidad ang may hawak ng kapangyarihan. Higit pa rito, kailangang pilitin ni Damian ang sarili na maging mas mahusay kaysa sa iba. Pang mga kakumpetensya ng 100 beses pa, para lang mapanatili ang kasalukuyang posisyon niya. Kita ni Ellie na medyo seryoso ang mukha ng lalaking iyon. Naintindihan niya agad na ang mga sinabi kanina ay talagang hindi biruan. Agad siyang nainis at bumalik sa pwesto niya. Sa totoo lang, maaga o late, ako rin ang mamamahala dito sa lugar na ito. Kaya kung may opinion ka tungkol doon, baka dapat mag-resign ka na lang. Nag-resign ako. Nanlamig ang loob ni Ellie at matatag siyang nagpasya. Umalis siya sa huwad na kumpanyang ito, at si Damian ay natakot na baka lumaki ang gulo kaya nagmadaling sumunod. Gusto niyang magpaliwanag at humila, pero ayaw na siyang pakinggan ni Ellie. Wala nang saysay pang magsalita. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi makausad ang mga babae sa promosyon. Sobrang espesyal nila, kung tawagin nila ay empatiya. Dapat mo iyong subukan. Minsan nga, kapag naipit ka, pwede ka pang matanggal sa trabaho. Biglang himatayin si Damian at bumagsak sa lupa sa sumunod na sandali. Nakarating siya sa parallel na mundo kung saan babae ang mga pulis. Habang nagpapatrolya, nakita ng isang babaeng pulis si Damian, lumapit siya, at gin-icing ito. Tapos tinanong kung kailangan ba niya ng gamot. Mga kontraseptibong panlalaki ang gamot. Malakas ang side effect yun. Hindi na yun kinaya ng ilang lalaki. Sa oras na iyon, si Damian ay hindi pa rin napapansin na may mali sa mundong ito. Pagbangon niya, agad siyang naghanda ng bumalik sa kumpanya. Tamang-tama, bumagsak pa ang isang tipak ng yelo sa kanya, sakto sa magandang mukha na iyon. Maingat niyang inilagay agad pagkatapos. Nasa daan, may isang lalaki na panay bulong at sinasabi na wala na raw siyang paraan para makaalis sa lugar na ito. Lalo pang naguluhan si Damian nang marinig iyon. Pero pagpasok niya sa office area, agad niyang naramdaman na napakaiba ng atmosfera sa paligid. Lahat ng katrabaho ay tumingin sa kanya ng may kakaibang tingin, na para bang isa siyang ibang nilalang. Anong suot mo riyan? Ako, ba? Ano ang dapat kong isuot? Hoy ikaw, ang suot mo parang ilaw ng entablado, sobrang kapansin-pansin. Ano ba, Damian, akala mo ba lasing ang matandang kaibigan mo ngayon? Kaya bumalik siya sa opisina para magpahinga bago pa lumabas ang resulta. Agad na sumugod ang sekretarya, at saka siya pinigilan. Paalaala niya, hindi pwedeng basta-basta pumasok sa silid ni Ellie. Pagkatapos noon, si Ellie na nakasuot ng suit, walang abot sa butones, at napaka-formal ng dating, ay pumasok sa loob ng opisina. Ngayon ay araw ng fashion show. Parang boss, ha? Ang galing. Pero ayos lang, lahat ng tao ay muling nakasuot ng costume. Ganito ang tingin ni Ellie habang nakaupo ng kampante. Naupo siya sa pwesto niya, at galit na galit si Damian. Saan pa ba ilalagay ang lahat? Napansin muli niya na nabago na ang dekorasyon sa silid ng trabaho. Lahat ay pinalitan, at sa sumunod na sandali, naisip ni Damian niya na lalo pang nakagugulat si Boss Y dahil ang CEO ay laging
Nakasuot ng simple pero ikaw pa ang nagdala ng kape para kay Ellie. Dapat tigilan mo na ang pang-aasar sa akin sa mga cardigan na panglamig na ito. Hindi mo ba alam na lugar ito ng trabaho? Kaya hindi ako pwedeng maistorbo. Malinaw na ito rin ang sinabi noon ni Damian. Kay Felicity, si Ellie ngayon ay parang copy ang kopya ni Damian, kaya lalong nainis si Damian. Nagwala ng husto si Boss Y at agad na ipinahila palabas si. Sa akin ang lokong ito, sobrang sabik na siyang ilabas sa opisina. Huwag kang tumawa sa akin. Pakiusap. Huwag na ulit Ruby. Naku po, kailangan lang yata niyang magpaluwag ng kaunti pagkatapos. Nang dalhin nila siya sa ibang kwarto, pasensya na, Boss Y. Payo ko lang, sa ngayon si Damian ay naging lalaki, na malikhaing direktor. Kakaupo pa lang niya sa pwesto, puro gulo, at pagpapalit ng pwesto kay Ellie. Ang huli nating kailangan, ay bigyan sila ng dahilan para tawagin tayong mga baliw. Sino ba ang tumatawag sa atin na baliw, mga babae ba o sino? Pa. Pero mas dapat nating unahin ang mga babae, hindi ang itsura. Naku, boss nila ang CEO ng kumpanyang ito, Damian. Hindi inaasahan ng resepsyonista at sekretarya dati, na si Felicity ay magiging kasalukuyang CEO ng kumpanya, lalo, na nang makita niya ang buong tanawin, tuluyang gumuho ang lahat ng kanyang paniniwala. Ang mga nakaupo sa silid ng pagpupulong ay pawang mga babaeng empleyado, at ang receptionist at mga sekretarya naman ay pawang mga lalaki. Lahat ng ganitong bagay ay baligtad na naging kabaligtaran ng dati. Hindi matanggap ni Damian, kaya agad siyang tumakbo palabas ng kumpanya upang humingi ng sasakyan pauwi at humingi ng paumanhin sa kaibigan niyang iyon na mataas ang posisyon. Ngumiti ka nga, ano ba ito? Anong kalokohan ang nangyayari kay Damian? Sobrang hirap niyang nakauwi, pero doon niya natuklasan na ang dating marangyang mansyon ay naging maliit at masikip na apartment, pero organisado pa rin. Ang mesa, puno ng mga magasin sa bahay at, sa refrigerator, pawang para sa mga lalaki ang laman. Diet na pagkain, pampapayat na produkto, pati mga aklat pang relihiyon. Lahat ay nabaligtad din, mula Harry Potter ay naging Harriet Potter. Maging ang mga singsing ay naging pambabae. Maging ang mga singsing, pati si John Quixote ay naging Donna Quixote. Nagmamadali si Damian, at binuksan ang TV, pero nadismaya siyang makita na pati, ang papa ay naging babae rin. Maliwanag na isa itong mundong binaligtad ang pagtingin sa lalaki at babae. Noong naguguluhan pa si Damian, may tumalon na maliit na pusa sa tabi niya. Hindi lang alagang pusa ang isyu, kundi isa ring matinding pagkiling laban sa mga lalaking empleyado sa opisina. Sunod-sunod ang mga kakaibang bagay na nangyari kaya tuluyang nabigla si Damian. Agad siyang tumakbo papunta sa bahay ng kanyang ina. Sanay si Damian sa pagtawid sa pintuan ng bahay para tiyakin ang sarili na hindi siya napunta sa maling lugar, pero ngayon, parehong pamangkin niyang dating makulit at magulo ay biglang naging napakamasunurin, tahimik, at mahinhin kung magsalita. Tinawag siya ni Damian ng tita, ate, pero ang samalubong sa kanya ay bayaw niya, habang ang nanay at mga ate niya ay pumalit sa dating pwesto ng tatay at mga kapatid na lalaki. Kaya napaisip si Damian, kailangan niyang gumawa ng kapakipakinabang at makatulong sa pamilya sa kusina. Sabihan mo nga ang matanda na bilisin, napakahirap ng mga gawaing pambabae. Gutom na si Damian kaya pumasok siya sa kusina at nakita ang nagluluto ng pagkain. Sa isang iglap, naging tatay pa niya. Tatay, pakiusap, tigil na natin ito. Huwag na, itigil ninyong lahat agad, at sabihin sa nanay at sa lahat, kumalma na kayo, kumalma na tayo. Pero akala ng tatay na ang tanging kahihiyan ni Damian ay dahil sa sobrang bigat ng trabaho kaya naipit siya, kaya pinayuhan niya si Damian na huwag nang magtrabaho ng parang buhay ang kapalit. Maghanap ka na lang ng mapapangasawa, kung hindi, pagtanda mo ay wala nang tatanggap sa iyo. Sinasabi ko na nga ba, hindi ba at ang tatay mo pa, ay napahagulgol sa harap ng bawat pangyayari na bigla, siyang damapo kay Damian. Sa puntong ito, lubos na ring, gamulong ang isip niya. Hindi ito ang mundong nakasanayan niya, kaya kailangan niyang makabalik muli sa mundo ni Damian. Muli siyang napunta sa lobby ng kumpanya. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang banggain ulit ang ulo sa bakal na poste, pero kahit anong lakas ang gawin niya, ang mundo sa paligid ay walang ipinagbago ni kaunti, parang wala talagang nangyari. Kakaibang patalastas iyon, punong-puno ng pagkiling sa kasarian sa gilid ng kalsada. Nagngingit-ngit si Damian. Ginamit niya ang buong lakas at tumakbo ng ubos, sinusubukang basagin muli ang balakid ng espasyo, pero sa huli, wala pa rin, nauwi lang sa walang saysay na pagod. Sa sandaling iyon, nakaupo siyang tulala sa tabi ng kalsada nang lapitan siya ng isang misteryosong lalaki at tinanong, dama mo na ba ang pagbabaligtad ng mundong ito, tama ba?
lumalabas, na ang lalaking ito ay katulad mo rin, galing sa mundong panlalaki at higit pa roon, naipit na siya ng 9 na taon sa espasyong ito kung saan ang mga babae ang namamayani sa trono. Dito, ang mga lalaki ay tinatrato ng lahat na parang wala silang halaga. Si Damian nabaliw, nang malaman niya ang totoo agad. Sumabog ang galit niya mula ulo hanggang paa, at wala siyang magawa. Matanggap na ang natitirang buhay niya ay nakakulong sa ganitong sitwasyon. Sa mundong ito, buti na lang at may isang lalaki na nagsabi sa kanya kung paano lang makakatakas. Kailangan niyang lumikha ng pagbabago, at saka siya magiging nasa kapangyarihan, ibig sabihin, kailangan lang maabot ang pinakamataas na posisyon sa kumpanya ng ad, saka siya makakabalik sa dating mundo. Nang marinig iyon ni Damian, napahinga siya ng maluwag. Akala niya hindi naman ganoon kahirap. Dito, kahit receptionist, pwede ring mamuno. Hindi pala madali ang umangat sa itaas. Kinabukasan, maaga pa lang, si Damian ay matigas ang ulo na pumunta sa kumpanya kahit pinipigilan siya ni Safeway at dumiretso sa opisina ni CEO Felicity para kuhain ang pagkakataon. Sa oras na iyon, kausap ni Felicity ang chairman ng board. Si Damian ng mabuti, napagtanto niyang lubos na itong naipit. Ang chairman ng board pala ay ang dating katulong na pandakting na noon, pero ngayon ay hindi na basta-basta matatapakan. Paunti na lang ang tsansa ni Damian, kaya agad siyang bumirit ng mga salita na puro lamang nakaraniwang ginagamit para paamuhin si Felicity noon, para mapasaya ang makapangyarihang boss na si Felicity sa harap niya. Pero sa kasamaang palad, sa ganitong kalagayan, baligtad na ang lahat. Dahil tuluyan nang nagbaligtad ang takbo ng mga pangyayari, wala itong naging epekto, at sa huli si Damian ay sapilitang pinaalis ng mga katrabaho sa lugar. Pagkatapos nyon, dumalo si Damian sa isang brainstorming meeting para sa bagong produkto. Doon lang siya sa wakas, nakapag-eksperimento mismo, at sa harap ni Ellie, nagkaroon siya ng inspirasyon. Paano kung bote na hugis elepante, gaano ba kangas? At gusto ko talaga, walang lalaking tatanggi sa ganyan. Huwag nang ipasok sa bibig ang bateng yan. May ideya ako. Ang mga babaeng manager ay naglabas ng samuti-saring ideya para sa ad ng beer at sa mga larawan ng kampanya, na punong-puno ng malalalim na stereotype laban sa mga lalaki, katulad mismo ng mga ginawa noon ni Damian. Dito, hindi matanggap ni Damian ang ganap na pagbalewala sa kanya, kaya gusto niyang bumoses at muling magpakitang gilas, pero pinutol agad ni Ellie ang salita niya sa gitna mismo ng usapan. Hindi ba't araw ngayon, nang pahinga mo sa isang linggo, wala akong pakialam kung ano man ang dasal mo. Kung hindi makapaglabas ng stress ang mga lalaki kahit isang beses sa isang linggo, magiging sobrang irritable at sobrang tense sila. Kailangan mo bang ayusin ito ngayon din? Nahiya sa harap ng maraming tao, napangagat ng ngipin si Damian at napilitang manahimik at magtiis pag-uwi ng opisina. Ikinwento ni Damian ang nangyari ngayon sa ate niya. Ate, ngayon ang pananaw mo sa buhay ay halos kapareho na ng ibang kababaihan. Sabi sa kanya ni Damian, ang mga lalaking papasok sa pagtanda ng ganito, gusto na lang ng mga lalaki na takasan ang trabaho. Kung gusto nilang umangat, kailangan nilang pasayahin ang mga babaeng boss na mahilig sa mga lalaking kayang magtagumpay sa negosyo. Walang sino man ang malinis. Lahat may disiplina sa sarili at ingat sa itsura. Tinitingnan nila ang kaanyuan, sinisigurong porma at dating ang labas. At ang tanging paraan para makalusot ay ang mabuo ang sarili sa lahat ng aspeto. Para makapasok sa magandang mata ng nakakataas at magkaroon ng pagkakataong makabalik agad sa dating mundo, Damian. Ang tanging paraan ay ang ganap na magbago, tapos sa ilalim ng kasama ng ate niya, nakarating siya sa mga pinakasikat na high-end na beauty clinic, para sa pamimili ng panlalaking fashion at pag-aayos ng itsura. Para sa mga lalaking opisina ito ay isang uri ng pang-ibabang damit na nakakataas ng dibdib, sobrang dekalidad, ayos na ayos suotin. Sobrang komportable matapos ang buong makeover. Natapos, at nagsimula ulit si Damian sa sistemang pang-alaga ng katawan na matindi. Ang tibay at kumpleto, mula buhok hanggang buong katawan, ay inaalisan ng balahibo ng maigi. May ilan pang ang bihasa sa pag-aalok ng filler para palakihin ang dibdib, advertisement, na nagsasabing pwede kang magmukhang 20 taon ulit. Pero ang mungkahing iyon ay mariing tinanggihan ni Damian. Mula rito, maayos na isinagawa ang plano ng pagbabago. Araw-araw, kailangang bumangon si Damian ng alas 5 ng umaga para magtiyaga sa matinding ehersisyo, kumain ng kontrolado, puro diet na mababa sa taba, at hindi rin pwedeng palampasin ang pag-aalaga sa balat at ganda. Pero sa paulit-ulit na prosesong ito, unti-unti ring nasanay si Damian sa ganitong buhay. Sa oras na iyon, kahit maglakad siya sa kalsada, ang mga babaeng manggagawa ay sumisipol at tinutokso siya, at hindi na si Damian umiinit ang ulo gaya noon. Nagbago na siya, ang anyo at aura nang bumalik siya sa kumpanya, na may dalang bagong linis at bagong dating na dating.
Kaya napipilitan si Ellie na bumitaw kahit sa papuri. Nagalit ng sobra, tapos pati si Boss Felicity ay napabuntong hininga. Sa isang kisap mata, todo pasikat si Damian para ipakita ang kanyang kagalingan. Ang mga patibong ng lalaki, sa loob man o sa salita, pareho lang na mapanlinlang. Gusto lang maki-lunch kay Felicity, pero si Felicity naman, parang walang pakialam. Nakakabawi pa siya ng kagwapuhang ito, tapos may meeting pa. Naghahapunan kasama ang mga partner, habang ang mga babae naman ay hirap na hirap. Sa tambak ng pagkaing mataas sa calories, si Damian. At ang ibang lalaking katrabaho ay salad na damo lang ang inunguya. Hindi lang sapat ang pakialam at nakawalang sabi ang pagkadikit ni Damian kay Felicity. Siya pa ang kusang nagyaya sa kanya sa pribadong pagkikita at sinabing gusto niya ng mas malalim na pag-uusap tungkol sa direksyon ng kanyang trabaho. Diretsahang sinabi ni Felicity na napakalaki ng potensyal ni Damian. Handa siyang ibuhos ang buong suporta niya para matulungan itong umasenso. Kung gayon, ngayong gabi na ba? Oo naman, sabi ni Damian. Sandali siyang nag-isip, saka agad tumakbo papunta sa beauty salon. Para maayos agad ang anyong ito. Sa unang pagkakataon, kinagat ni Damian ang pain at punong-puno siya ng armas. Pagsapit ng gabi, dumating si Damian sa bahay ni Felicity. Eksaktong oras, tiningnan ni Felicity si Damian na suot ang nakakabighaning damit. Kahit nakangiti lang, may kasama pa ring mapanuksong tingin at mapaglarong ngiti. Biro pa niya, handa ka pa bang gumawa ng iba para makaungos? Sa kumpanyang ito, bakit hindi mo tingnan kung may laman ang bag na iyan? Ganito, agad isinuot ni Damian sa katawan. Ang mamahaling damit na inihanda ni Felicity, at saka, pinalitan pa ang ayos niya para maging mas kaakit-akit kay Felicity. Nang makita niya ang tagpong, iyon, uminit ang ulo ni Felicity hanggang sa manginit ang buong dugo niya. Pero dito, kahit ilang ulit pa, hindi niya inaasahan na, si Felicity pala iyon. Dahil sa sobrang excitement, direkta, siyang nagsalita, at kasunod noon ang pag-alis ni Felicity. Lahat ng ipinagpalit at pinaghirapan ni Damian. Sa panahong iyon ay lalo pang umuusok at lumalalim. Nagtatago si Damian ng punong-punong sama ng loob at paninisi, at dinala ang usaping ito sa boss niya. Kung lalaki raw ay pwede nang makipag-areglo, para makaakyat sa tuktok, marami nang ganyan sa paligid natin. Ang totoo, lahat ng lalaki sa opisina ay nakapagpuyat na kasama si Felicity, at wala nang ibang pinupuntahan ayon sa nakatakdang schedule. Ang board member na si Cutter ay magdaraos sa exclusive na venue ng isang pribadong salo-salo para ipaalala kay Felicity na ang party na ito ay para lang sa mga nasa management. Hindi pwedeng sumali ang isang tulad ni Damian na hindi pa sapat ang tagal sa serbisyo at hindi naman kasama sa listahan ng mga imbitado. Sa kasalukuyan, bakante ang pwesto ng CEO, malapit nang pumili ng bagong manager. Sa loob ng isip ni Damian, malinaw na kung hindi niya kayang basagin ang pagkakabarado sa posisyong ito, tiyak na talagang lihim si Ellie hanggang sa oras na iyon. Gusto niyang umakyat sa pinakamakapangyarihang upuan, at lalo pang magiging mahirap. Pero kung makukuha niya ang pagpapahalaga at pagkilala ni Cutter bago pa lumabas ang resulta, baka may tsansa pa. Nang gabing iyon, si Damian ay mag-isa at pumunta sa pribadong lugar ni Cutter. Pero pagpasok pa lang sana niya, hinarang siya ng butler at sinabing, ang lalaking wala sa listahan ay hindi pwedeng pumasok. Pero matapos maingat na obserbahan ni Damian ang kausap, bigla siyang napatigil. Ang butler na ito ay siya palang boss ng mga partner sa kabilang mundo, kaya agad natauhan si Damian. Sa kakayahan at pananaw niya, dapat siyang namumuno sa isang pangunahing negosyo. Hindi siya dapat napapadpad dito bilang isang karaniwang butler. Ang mga patakaran ng mundong ito ang tali sa kanya. Pinatay nito ang dating sigla at galing niya. Sa mga payo nito, parang nabuhayan ng loob ang butler. Biglang umapoy ang kanyang tapang at sigla. Kaya agad niyang pinapasok si Damian sa hardin. Nang gabing iyon, mabilis na nakapasok si Damian sa hardin para sa party. Nagsimula na ang opisyal na salo-salo. Palit ng damit si Damian, umiikot, at paglingon niya ay nakabangga na niya si Ellie. Si Damian, na puno ng kumpiyansa ay nakipagbiruan agad kay Ellie at pakiramdam niya ay tiyak na makakabaligtad siya ng agos ngayong gabi. Pero sa mata ni Ellie, si Damian ay isa lang. Nahambog na pasaway na gumagawa ng kalokohan, wala nang iba. Dahil siya lang ang nag-iisang kandidato na nakatakda na para sa pwestong CEO. Ang party ngayong gabi ay isa lang talagang pagdaan sa formalidad. Harap-harapan man sa matinding panggigipit, si Damian sa ilalim ng pamumuno ni Ellie ay walang kahit kaunting takot. Nananatili pa rin ang apoy ng kanyang pakikipaglaban. Pagpasok niya sa party room, si Damian ang unang lumapit para kausapin si Cutter. Walang paligoy-ligoy siyang nagbukas ng usapan. Tiningnan nila ang kabilang panig, tapos palihim na nagbulungan. May paaring kay Madam na kung magagawa ng kumpanya na magtalaga ng kauna-unahang lalaking CEO, siguradong makukuha ni Cutter ang
Napakalaking papuri sa buong industriya, hindi inaasahan ni Cutter. Pagkatapos ng hapunan, talagang walang pakundangan si Cutter. Agad niyang inimbitahan si Damian na lumipat ng lugar para uminom kasama si Ellie. Nang makita iyon, agad siyang lumapit at nakisawsaw. Doon, naging napakainit ng labanan sa mesa ng inuman. Nagpapatayan sa tapang sina Ellie at Damian, walang uurungan, tequila ang inumin. Paubos ng paubos ang mga baso, isa't isa ang sumusunod. Sa bandang huli, si Damian ang unang bumigay at bumagsak sa gutom. Pero si Cutter ang nasa daan pauwi para sa photoshoot. Bihirang-bihira si Ellie na palampasin ang pagkakataong manguna. Bukas ang bibig niya sa papuri sa sweldo rito, na hindi naman masama ngayong araw. Pagkatapos, nagdaos ang kumpanya ng General Assembly ng survey. Mataas ang pwesto ng Board of Directors, at ito rin ang pagkakataon. Para sa wakas ay makuha ni Damian ang posisyon ng CEO. Ayon sa nakasanayan sa opisina, ang lalaking kandidato ang laging unang binibigyan ng pagkakataon. Sa harap ni Damian, hayagang inilahad niya ang isang argumento. Ang kumpanya ay dapat magbagong buhay at hindi pwedeng manatili sa makalumang paraan ng pagtakbo ng sistema. Pinaghaharian ng mga babae ang pamamalakad, gaya ng nakikita natin ngayon. Sa labas, mukhang ipinagtatanggol niya ang talento at potensyal ng mga lalaki sa lahat ng dako. Pero ang totoo, pinapahinto lang nito ang pag-unlad ng kumpanya. At tuluyan itong kinukulong sa kasalukuyang estado. Lubhang kailangan ng kumpanya ng bagong pagbabago at isang tunay na leader na handang manguna at gamabay sa kumpanya. Upang malampasan ang miserableng sitwasyong ito, sabi ni Damian. Binuksan niya ang hawla sa kanyang kamay at isang paru-parong dahan-daang lumipad palabas. Iyon ang nagbigay sa kanya ng ideya para sa talinghaga ng muling pagsilang na sinabi niya. Sa mismong sandaling iyon, biglang tumunog ang personal na telepono ni Ellie. Pagkatapos niyang sagutin ang tawag, biglang nagbago ang mukha niya at natakot siyang malaman na ang anak ni Ellie ay nasa gitna ng laro. Biro lang, pwede itong makabali ng ngipin, pero kung gusto mong maghanap ng dentista para maayos ang schedule ng pagpapatingin, naka-full book na iyon hanggang 1 linggo mula ngayon, at sa mismong sandaling ito. Si Damian ang kusang tumayo at sinabing kaya niyang tumulong. Nagmamadali siyang tumawag sa kanyang kapatid na babae para ayusin. At agad na ipaliwanag ng malinaw ang sitwasyon batay sa kanyang kaalaman at mga koneksyon na kilala niya. Nakapag-ayos siya ng schedule ng gamutan para kay anak ni Ellie ngayong hapon, at maagapan pa ang problema ng perpekto, si Ellie, pero agad ding inalok si Ellie na sumama. At gusto pa ni Damian na samahan niya ito papunta sa klinika. Para makaiwas sa gulo, sinamahan ni Damian ang pagkakataong wala siya at nagkunwaring may lakad. Nakaapekto iyon sa resulta, at si Damian ay muntik ng maayos ang pagsalungat, pero sinabi na ni Cutter na sumama siya kay Ellie. Ang hindi inaasahan ay, sa daan ay biglang may nangyari. Pumutok ang gulong ng sasakyan. Napilitan silang huminto sa gilid ng daan, at doon pinalitan niya ang gulong. Hindi, lalaki ako, at habang pinalitan ni Ellie ang gulong. Habang nagsasalita, napabuntong hininga siya ng may paninisi. Sabi niya, ngayon, wala nang gustong mag-iwan sa isang babaeng may hawak ng pamamalakad. Kaya napilitan si Ellie. Napilitin ang sarili niyang maging mas mahusay kaysa sa ibang mga kandidato. 100 beses ang itinaas, bago niya mapanatili ang kasalukuyang posisyon. Ang mga salitang ito, minsan ang tuwirang sinabi ni Damian kay Ellie. Ngayon, nagpalit sila ng posisyon at muli niyang narinig. Sa puso ni Damian, naghalo-halo ang sandamakmak na damdamin. Noong araw na iyon, napakatanga at walang saysay niya pala. Pero matapos nilang ayusin ang usapin sa sasakyan, sabay na silang pumunta para sunduin ang bata at dalhin sa klinika ng dentista. Maayos na naasikaso ng kapatid niya ang sugat, at mabilis na natapos ang usaping iyon. Naayos ng maayos, at magalang na nagpaalam ang dalawa. Nagpaalam sila sa isa't isa, kapwa nagsinungaling na uuwi raw sila para magpahinga. Hindi nagtagal, dumating silang dalawa sa malapit sa villa ni Cutter at ibinunyag ang sinabing kasinungalingan ng kabilang panig, at humarap sa pagtatanong ni Ellie. Tahasang inamin ni Damian na siya ngayon ay nasa alang-alang ng kalagayan. Para makapanlamang, wala na siyang ibang magawa kundi ang huwag umatras, sabi ni Ellie. At seryoso niyang pinaalalahanan si Damian na ang kompetisyon sa opisina ay hindi biro. Ang biglaang paglalandi niya ay para lang asarin ang taong may hawak ng buhay at kamatayan, at kapangyarihang pumatay na siya lang ang babae. Pero matapos ang 2 araw at 2 gabi na magkasama sila, pareho silang nakaramdam ng pagkagusto sa isa't isa. Dahil dito, nagpalipas sila ng 1 gabi, lalo na sa 2nd araw, pagbangon nila, pareho nilang ayaw akuin ang pananagutan sa saya ng gabing iyon. Sa huli, napagtanto nilang isa lang pala itong bersyon na baligtad ang kasarian ng isa't isa, para sariwain ang maalab na kapalaran ng gabing iyon. Lumapit si Damian, kinuha ang isang pulang pen na pangmakina at ibinigay
kay Ellie bilang munting alaala agad-agad. Habang unti-unting gumagaan ang hangin sa pagitan ng dalawa, biglang naputol ang katahimikan dahil sa isang agarang tawag. At ang tumawag ay si Cutter mismo sa telepono. Ipinabatid ni Cutter ang pinal na desisyon sa pagtatalaga ng tao. Opisyal nang naging bagong CEO ng kumpanya si Ellie, at si Damian naman. Dahil may relasyon siya sa bagong CEO na iyon, ayon sa patakaran ng kumpanya, kailangan siyang sibakin ni Damian. At doon, tuluyan siyang nalaglag sa gulat, parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya makapaniwalang nalugmok siya sa katawa-tawang mundong ito. Sa isla na ito, sa kumpanyang ito, sa mismong mundong ito. Ang dati ng kalokohan na si Ellie ang mapupunta sa posisyon. Lalo pang naging malaking biro hanggang sa dulo. Si Ellie, na kanina pa, ay naalis na sa kanyang pagiging maamo. Dahil sa mga salitang nakakainis ni Damian kagabi. Ang una niyang ginawa matapos maupo ay siya mismo, ang nagsibak kay Damian. Saglit lang, ang dalawang kakasambulat pa lang, biglang nagkapalitan ng mukha sa isang kisap mata. Pagkatapos noon, tahimik na inayos ni Damian ang kanyang mga gamit. Sa ilalim ng masalimuot na tingin ng napakaraming lalaking katrabaho, lumabas siya ng opisina, pababa ng hagdan. Nasalubong niya si Ellie na masiglang nagtuturo at kamakaway. Ang eksena nilang dalawa ngayon ay talagang malayo na malayo sa dati. Sa ngayon, si Damian ay lubusang napasubsob sa desperasyon at hindi na makakaakyat pa sa pwesto ng CEO. Ibig sabihin, habang buhay na siyang maipit dito sa nakabukod na mundong ito. At sa isip niya, pati ang mga bulok na patakaran dito ay nagsisimula ng magdikit sa ulo niya. Pagkatapos, sumakay si Damian ng bus, pauwi sa bahay. At ang ending, nang malaman ng nanay niya ang balita na natanggal siya sa trabaho, wala man lang siyang nakuha, na kahit isang salita ng ginhawa, pawang pangmamaliit at pagkadismaya lang. Pero hindi nagtagal, dinala siya ng kanyang hipag para makipagkita sa isang abogadong kaibigan na nagsabing pwedeng magsampa ng kaso laban sa kumpanya dahil sa ilegal na pagsibak. Sa huli, hindi lang magkakaroon ng tsansang maibalik ang trabaho niya, pwede rin siyang humingi ng nararapat na danyos. Pero kailangan ko kayong balon, pwedeng lumala ng husto ang mga ito. May kasunduan ba kayo na hindi maghabulan? Kasi sa mga ganitong kaso, noon, kapag lalaki ang biktima, madalas siyang pagbintangan ng tsismis sa pag-ibig at dungisan ng kanyang dangal dahil may mga taong may isip na panibagong dimensyon, tulad ni Damian, ay talagang walang pakialam sa mga ganyang usapan. Hindi naglaon, nagsimula ang investigasyon ng Board of Directors. Hiniling ng departamento na beripikahin ni Ellie ang relasyong may namamagitan sa kanya at kay Damian. Kalma lang na inamin ni Ellie na ang dalawa ay minsan ding naging masaya, pero minsan lang iyon. Kailan, bago ko siya sibakin, at iyon ang naging death blow na pwedeng magpabagsak kay Ellie. Kapag naipon na ang mga record ng investigasyon, hindi lang tatanggalin si Ali sa posisyon bilang CEO, kundi haharap pa siya sa napakalaking multa. Pagkatapos, ginamit ng grupo ng mga abogado ang lahat ng makakaya para hikayatin si Damian na sana ay siya ang kusang maglabas ng ebidensya tungkol sa paglabag at pagtatakip. Sa panig ni Ali, kailangan lang maglabas ng isang matibay na patunay. At malaki ang tsansang mabaligtad ang sitwasyon. At maaari pang ang mapalitan si Ellie sa upuan ng CEO. Pero sa kabila ng lahat ng pangungumbinsi, nanatiling tikom ang bibig ni Damian. Kinabukasan, nakuha na ng Board of Directors ang sapat na ebidensya para sa investigasyon, gaya ng inaasahan, pero wala pa rin silang natanggap na kahit anong reklamo tungkol sa ugnayan nilang dalawa. Ang naging resulta nito ay labis na ikinagulat ni Ellie. Pinilit niyang mag-isip, pero hindi pa rin niya maunawaan nang makita ni Ellie ang pulang pen. Na iyon, biglang sumiklab sa isip niya ang mga sandaling magkakatabi sila noon. Agad na tumakbo si Lily, papunta sa bahay ni Damian. Gusto niyang harapin siya ng direkta, at tanungin, bakit niya sinasadya pang itago ang relasyon nilang dalawa. Malinaw na nasa kamay na nila ang pinakamatibay na ebidensya. Kapag naibigay na iyon, pwede nang baligtarin ang sitwasyon. Ang kailangan lang ay isumite ang totoong kalagayan at tiyak na pwede silang manalo sa kaso. Bakit hindi mo sinabi iyon noong sandaling nagkakasakitan kayong dalawa? Sa gitna ng pagtatalo, biglang may tumunog na tawag mula sa Board of Directors. At kasabay noon, may dumating na mensahe tungkol sa formal na paghawak sa kaso. Sa huli, kakatalaga lang sa kanya bilang CEO. Wow, hindi pa ako handang bumalik doon. Teka lang, hindi pa ako handang bumalik sa mundong iyon. Pero sa sumunod na sandali, biglang napalugmok si Damian sa lupa. Walang malay, at ang likod ng kanyang ulo ay malakas na tumama sa sahig. Sa wakas, muling namulat si Damian at binalikan ang kanyang dating alaala. At nakabalik na sa orihinal niyang mundo. Nasa pamilyar na itim niyang suot na parang nakasanayan na niya. Wala ring bakas na napasailalim siya sa kung anong kemikal na iniksyon. Ang karanasan niya sa magulong mundong iyon na puno ng taas at baba.
Noon ay akala niya isa lang iyong mahabang ilusyon na panaginip, pero totoo pala, at habang yakap niya ang mabigat na damdamin. Mataranta siyang bumalik sa kumpanyang Felicity na dapat ay matagal na niyang nalampasan. Pero ngayon ay maayos at ligtas pa rin ang lahat. Ang yakap ni Damian ay nag-ugat sa taos-pusong pagpapahalaga. Pagkahupo ng emosyon, agad siyang tumakbo, upang hanapin ang sekretaryang si Ellie at makuha ang address ng bahay nito. Ellie, babawi ako sa mga nagawa mo. Matagal ka ng alalay ko, panahon nang ma-promote ka. Hindi, ipinapangako ko sa'yo, itataas kita. Sa senior management, iyon lang ang bagay sa'yo. Pagkatapos nyon, dali-daling lumabas si Damian, mula sa gusali ng opisina at humarurot papunta sa kinaroroonan ni Ellie. Kumatok siya sa pinto at nakaharap niya mismo si Ellie, pero, naaalala pa rin ni Ellie ang arogante at mapait na ugali ni Damian kaya hindi rin siya nagpakita ng tuwa sa harap niya. Pero matapos ang lahat ng mga iyon, tunay na naramdaman ni Damian ang hirap na dinaranas ng kababaihang nagtatrabaho sa opisina at naunawaan niya ang masasamang pagtrato, diskriminasyon, at pangmamaliit na nararanasan nila. Kaya ibinaba niya ang buong kayabangan niya. At sa sarili niyang paraan, nangakong sisikapin niyang itama ang mga pagkakamali niya. Ang kailangan lang ay pumayag si Ellie na bumalik sa team niya at handa siyang tugunan ang lahat ng kahilingan nito. Nakita ni Ellie ang sinseridad sa kilos niya, kaya si Ellie ay pumayag na rin at naglatag ng mga kondisyon para makabalik. Sa pagkakataong ito, ang bagong patalastas ng produkto ay siya mismo ang mamumuno sa buong proseso. Ang benepisyo, sweldo, at bonus ay dapat kapantay ng sa creative director na lalaki, at higit sa lahat, kailangan niya ng sarili niyang pribadong opisina. Para harapin ng diretso ang lahat ng kondisyong ibinigay ni Ellie, si Damian ay agad na tumango at pumayag sa lahat. Mukhang hindi na siya makakapalag. Doon niya lalo naranasan ang bigat sa loob. Naisip niya kung paanong matapos ang 3 oras lang ay para bang naging ibang tao na siya. Iyon lang ang paliwanag ni Damian, na nabangga siya sa ulo kaya nahimete. Pagkagising niya, malinaw na ang pag-iisip niya. Marami siyang napag-isip-isip kaya determinadong babawi at babaguhin niya ang ugali niya. Tatanggalin ang lahat ng bisyo at magiging maayos na tao na marunong rumespeto sa iba. Ang biglaang pagbabagong iyon sa kanya ay talagang nakakapagtaka, kaya si Ellie ay hindi madaling naniwala sa paliwanag niya para patunayan na totoo ang mga pangako niya. Kinuha ni Damian ang papel at ballpen at nagsimulang sumulat ng mga nakasulat na pangako. Nang abutin ni Ellie ang asul na panulat, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang sigla na parang may kumurot sa puso niya. Isang pakiramdam na pamilyar pero mahirap ipaliwanag. Matapos mapirmahan ang lahat, nang maayos na ang lahat, parehong naghanda ang dalawa na bumalik sa kumpanya para pirmahan ang kontrata ng bagong ad project ni Ellie. Paglabas pa lang sa merkado, agad itong tinanggap ng mahusay at napakaganda ng resulta. Ang benta ng produkto ng kumpanya ay 4 na beses na tumaas. Dahil doon, si Ellie ay biglang sumikat at naging kilalang pangalan sa larangan ng advertising. Pero kasunod noon, si Boss Y ay napunta rin sa parallel na mundo. Sa pagkakataong ito, siya naman ang kailangang lampasan ng pagsubok na iyon. At dito nagtatapos ang kwento ng pelikulang ito. Ang pelikulang ito ay muling ginawa mula sa French comedy noong 2018 na pinamagatang I Am Not an Easy Man. Parehong gumamit ng balat ng komedya para pangusan ang mga kinikilingang paniniwala sa kasarian. At isantabi ang mga romantikong eksenang masyadong pamilyar ang takbo, para ilantad ang diskriminasyon sa kasarian sa pang-araw-araw na buhay. Sa harap ng mga manonood, ang halakhak ay panlabas na anyo lamang, hindi ang tunay na dapat pagbatayan ng paghusga. Wala ring sapilitang ipinapasok na ideolohiyang pambabae o panlalaki. Ang mahalaga lang ay ang paglalahad ng mga bitak at panlilinlang sa emosyon at psikolohiya mula sa iba-ibang anggulo. Sa harap ng lahat, ang tawanan at aliw ay panlabas lang. Ang mas mahalaga ay ang malalim na pagsusuri sa ugnayan ng babae at lalaki sa makabagong panahon. Ngunit dahil nakulong sa mga nakasanayang hulma, may ilang usaping hindi ganap na natatalakay ng pelikula. Doon lang ito humihinto, sapat na para mahipo pero hindi sapat para mas malalim pa ang pagtalakay sa tunay na mekanismo ng realidad. Bilang isang komedya, nagampanan nito ng maayos ang layuning ipahayag ang mensahe nito.